Ang video na ito ay inilalaan bilang rekomendasyon para sa mga dayuhang nagtatrabaho sa Japan upang maghain ng mga tax return. Panoorin ang video na ito para malaman kung anong mga dokumento ang kailangan mo para i-file ang iyong tax return at kung paano gamitin ang iyong smartphone para ma-access ang website ng National Tax Agency. Tungkol sa final tax return. Ang sistema ng buwis sa kita ng Japan ay nag-aatas sa mga nagbabayad ng buwis na kalkulahin ang kanilang sariling kita para sa taon mula ika-1 ng Enero hanggang ika-31 ng Disyembre ng taong iyon. Magsumite ng tax return sa tanggapan ng buwis na namamahala sa lugar kung saan nakatira, sa deadline ng pag-file para sa susunod na taon at ayusin ang anumang labis o kakulangan sa buwis. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na Kakutei Shinkoku o pag-file ng tax return. Paano isumite ang tax return? May 3 paraan para isumite ang iyong tax return. Magdala ng papel na tax return sa opisina ng buwis. Maaari mo ring isumite ito sa pamamagitan ng pag-drop sa kahon ng koleksyon ng tanggapan ng buwis pagkatapos ng oras ng opisina. Gamitin ang iyong computer o smartphone upang isumite ang iyong tax return na ginawa sa website ng National Tax Agency sa pamamagitan ng e-tax. Kung mayroon kang computer o smartphone, maaaring subukang isumite ang iyong tax return sa pamamagitan ng e-tax upang makatipid sa selyo at hindi mo na kailangang pumunta sa tanggapan ng buwis. Gusto mo bang subukang ipadala ito sa pamamagitan ng e-tax? Mga dokumentong kinakailangan para sa pagbabalik ng buwis. Ang mga dokumentong kinakailangan para sa paghahain ng iyong tax return ay ang mga sumusunod. Tax withholding slip. Para sa mga sole proprietor o may-ari ng sariling negosyo, ang mga kinakailangang dokumento ay dokumento ng nagbubuod ng kita at mga gastusin. My number card. 2 password ng My Number Card. Password ng User Certificate. 4 na numero. Password para sa Digital Signature Certificate. 6 hanggang 16 alphanumeric na character. Kung nagpapadala ka para sa mga gastusin ng pamumuhay o pang-edukasyon sa mga kamag-anak na nakatira sa ibang bansa, maaari kang makakuha ng isang dependent deduction. Kung gusto mong mag-claim ng dependent deduction para sa kamag-anak na ninirahan sa ibang bansa, dapat kang maglakip ng kopya ng dokumento ng ugnayan ng pamilya at ang orihinal na dokumento ng remittance. Bilang karagdagan, ang mga kamag-anak na may edad 30 hanggang 70 na nakatira sa ibang bansa ay maaaring maging karapat-dapat para sa exemption o kung nagpabadala ng higit sa 380,000 yen. Para sa mga gastusin sa pamumuhay o mga gasto sa edukasyon bago matapos ang taon kung saan sila naghahain ng kanilang tax return. Kung ang dokumento ng ugnayan ng pamilya o dokumento ng remittance ay nakasulat sa wikang banyaga, kailangan mo ring maglakip o magpakita ng translation nito. Kung naipasa mo na ang mga ito sa iyong employer, hindi mo na kailangang ipasa ang mga ito. Kung magsusumite ng final tax return sa papel, kinakailangang isumite ito kasama ang dokumento ukol sa ugnayan ng pamilya at mga dokumento ng remittance. Kahit magsumite ka ng iyong income tax return sa pamamagitan ng e-tax, kinakailangan mo pa ring magsumite ng mga dokumento ng ugnayan ng pamilya at mga dokumento ng remittance. Mangyaring ipadala ang mga ito sa pamamagitan ng koreo o dalhin ng personal sa kinauukulang tanggapan ng buwis sa ibang araw. Mayroong 2 paraan upang i-file ang iyong tax return. Maaari itong isulat kamay, sa papel o sa website ng National Tax Agency. Dito ay ipapakita sa iyo kung paano i-file ang iyong tax return sa iyong smartphone. Kung gagamit ka ng Android, gamitin ang Google Chrome. Kung gumagamit ka ng iPhone, gamitin ang Safari.
Hanapin ang National Tax Agency at buksan ang website ng National Tax Agency. Itap ang Tax Return Preparation Corner. Paano isalin ang screen ng Creation Corner para sa mga gumagamit ng Android? Itap ang button ng tatlong tuldok sa kanan ng address bar. Itap ang Isalin mula sa menu. Itap ang Iba pang mga wika mula sa menu. Mula sa mga ipinapakitang wika, itap ang wikang gusto mong isalin. Ang web page ay isasalin sa napiling wika. Paano isalin ang screen ng Creation Corner para sa mga gumagamit ng iPhone? Itap ang marka na nakalarawan sa ibaba sa kaliwa ng address bar. Itap ang Isalin mula sa menu. Ang web page ay isasalin sa napiling wika. Pagkatapos nito, sundin ang gabay sa screen ng iyong smartphone upang ipasok ang iyong mga detalye. Para sa detalye kung paano magpasok ng impormasyon, mangyaring sumangguni sa manual ng website ng National Tax Agency. Ang manual ay matatagpuan dito. Buksan ang website ng National Tax Agency. Mag-scroll pababa. Itap ang organisasyon, National Taxation Bureau, Tax Office, National Tax College, at iba pa. Itap ang Nagoya Regional Taxation Bureau. Itap ang listahan ng banner. Itap ang iyong wika. Ngayon, piliin ang English. Itap ang manual ng buwis sa kita. Itap ang page 1 hanggang 72. Ang manual ay ipapakita, kaya mangyaring ipasok ang iyong impormasyon ayon sa manual. Kung mayroon kang hindi maintindihan. Kung mayroon kang anumang mga katanungan pagkatapos panoorin ng video na ito, mangyaring tingnan ang website ng National Tax Agency. Mayroong dalawang paraan upang malaman. Ang unang paraan ay suriin gamit ang AI chatbot na Tax Official Futaba. I-access ang website ng National Tax Agency gamit ang QR code. Piliin ang tanong na gusto mong itanong mula sa menu o i-type ito at sasagutin ka ng AI chatbot na Tax Official Futaba. Ang pangalawang paraan ay ang hanapin ito sa mga sagot sa buwis. Sa mga sagot sa buwis, makakahanap ka ng mga karaniwang sagot sa ilang tanong sa buwis. Para sa mga pangkalahatang katanungan tungkol sa mga pambansang buwis, mangyaring tawagan ang numero ng telepono na ipinapakita sa Telephone Consultation Center ng Regional Taxation Bureau, kung saan sasagutin ng mga kawani ang iyong mga katanungan. Ang mga oras ng reception ay mula 8:30 ng umaga hanggang 5 p.m. ng hapon, tuwing weekday. Para sa mga katanungan na hindi malulutas sa pamamagitan ng chat box na Futaba, Tax Answer, o sa telepono, o mga katanungan tungkol sa mga pagbabayad, mangyaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng buwis. Para sa mga konsultasyon, kakailanganin mong magreserba ng sapat na oras para sa panayam at sasabihin kung anong mga dokumento ang kailangan mong dalhin. Kaya kailangan mong gumawa ng appointment ng maaga upang ma-schedule ang konsultasyon. Mangyaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng buwis na responsable para sa iyong address sa pamamagitan ng telepono o iba pang paraan. Pakitandaan na walang paunang appointment ang kinakailangan para magsumite ng mga tax return at iba pa.